Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I would keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and the time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo upang magsama-sama at manambahan sa Panginoon. Kumusta po kayo? Kahapon, I had a great time talking to our young people and our adult group. Kasi po, ang ginagawa po natin, every Saturday, 6 p.m. po, kausap po natin yung mga adults natin. Yung ating mga matatanda sa simbahan. Diba? We go online, nagpupunta po tayo sa Google Hangout or sa Google Meet, tapos mini-meet natin yung ating mga members. We talk about life, we talk about kumusta na sila, we talk about the Word of God. Pero we do it in a format wherein mas komportable pag-usapan. Pero syempre, nagtatanong tayo. Ngayon, reminder po sa ating mga kabataan, 8 p.m. po tayo. Ang ating mga adult, 6 p.m. every Saturday. And reminder lang, hindi po tayo pwedeng mag-gather na hindi natin pinag-uusapan ng salita ng Diyos. Diba? Ngayon, napakasimple po ng format natin. I-remind ko po kayo. Kailangan nyo lang po na matandaan yung message natin from the previous Sunday. So itong pinag-uusapan po natin ngayon, pag-uusapan natin next Saturday. Isang tanong lang naman ano parte ng mensahe ang nangusap sa'yo? Diba? Ilang. Anong parte ng mensahe ang nangusap sa'yo ang Panginoon? For example, ang pinag-usapan natin is obedience. Ang kasunod na tanong po doon is, paano mo i-apply sa buhay mo? Yun lang. No-brainer. Kailangan lang ko lang malaman na may natandaan ka dun sa mensahe, at the same time, kung paano mo i-apply sa buhay mo yung natutunan mo dun sa mensahe. Sabi nga, hindi lang po tayo lingkod ng Panginoon na nagsasalita rito, nagpapahayag. Tayo po ay guro din. Nagtuturo po tayo. So, baliwala po ang salita ng Diyos kung hindi po natin mai-apply sa buhay natin. Kailangan po nating i-apply yan sa buhay natin. So, ulitin ko po, next Saturday, 6 p.m., adult group ng Appraise. Kita-kita po tayo, Google Meeting. Ganon din po ang ating mga young people, 8 p.m. po. Mag-load na kayo ng data, mag-ready na po kayo, bring your headset, bring your earbuds, mag-ready na po kayo. At napakasarap po ng ating usapan. Okay po ba? Okay. Ngayon, nasa third part po tayo ng series natin. Third and last part po sa 1 Kings chapter 17. Ngayon, pag-uusapan po natin, syempre, this time, why do we suffer even in the presence of God? Pinag-uusapan po natin sa 1 Kings is yung security ng pagiging nasa presensya ng Panginoon. Pinag-uusapan natin na kailangan nating sumunod habang nasa presensya ng Panginoon. Of course, mas masaya, mas masarap na nasa presensya ng Panginoon. Pero being in the presence of God doesn't guarantee that we will not suffer. Hindi po. Actually, if you would allow me to ask, are you suffering today? Are you suffering right now? If you are suffering right now, I want you to listen. I want you to listen. Mahirap po ang mag-suffer. Napakahirap po, lalo na kung wala tayo sa presensya ng Panginoon. So if you're suffering right now, if you're going through something, may pinagdadaanan kayo na nahihirapan ka, I want you to listen. Basahin po natin ang last part ng 1 Kings. Magsisimula po tayo sa 1 Kings chapter 17 verse 17.
Now it came about after these things that the son of the woman, the mistress of the house, ito po yung widow of Zarephath, became sick, and his sickness was so severe that there was no breath left in him. Ano po ang nangyari? Yung pong widow natin from Zarephath, yung anak niya, nagkasakit po yung anak niya at namatay. Ulitin ko po, yung anak po nung widow, nung balo, ay namatay. Nung byuda ay namatay. So, ano po nangyari? Sinabi niya po kay Elijah, so she said to Elijah, "What do I have to do with you, O man of God?" Naku, ayan na, nagkasisihan na. "You have come to me to bring my iniquity to remembrance and to put my son to death." Sinisisi na po niya si Elijah na nagpunta ka rito para husgahan ako at patayin ang aking anak bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Napakahirap po, di ba? Nakakita na po ba kayo ng namatayan? He said to her, "Give me your son." Then he took him from her bosom and carried him up to the upper room where he was living and laid him on his own bed. He called to the Lord and said, "O Lord my God, have you also brought calamity to the widow with whom I am staying by causing her son to die?" Then he stretched himself upon the child 3 times and called to the Lord and said, "O Lord my God, I pray you, let this child's life return to him." Ano po ang ginawa ng Panginoon? The Lord heard the voice of Elijah, and the life of the child returned to him, and he revived. Na buhay po uli yung bata. Binuhay po ng Panginoon yung bata. Elijah took the child and brought him down from the upper room into the house and gave him to his mother. And Elijah said, "See, your son is alive." Tignan mo, buhay ang iyong anak. Ano po ang sabi ng widow, ng byuda? Then the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord in your mouth is truth." Ano sabi niya? Naniniwala na ako na ikaw nga ay tao ng Diyos. So ibig sabihin ng una, duda siya. And that the word of the Lord is in your mouth is truth. Na totoo ang salita ng Diyos na namumutawi sa bibig ni Elijah. Manalangin po tayo. Panginoon, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na binigay mo. Lord, gabayan niyo po kami sa aming pagsamba at bigyan niyo po kami ng sapat na talino upang maintindihan ang iyong salita. Buksan mo po ang aming isip at aming puso, O Lord God, upang tanggapin ang iyong salita. At sa araw na ito, tanging pangalan lamang po ni Kristo ang maitaas. We thank you so much. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. So mandali po, mag-review po tayo kung ano po ang nangyari dun sa unang 2 parts na pinag-aralan po natin. Now, kung re-reviewin po natin, Elijah was removed from a national calling to a local calling. Ano po ba nangyari? Pagkatapos niyang sabihan si Ahab, makinig po tayo, mag-notes po tayo. Pagkatapos sabihan ni Elijah si Ahab na magkakaroon ng tagtuyot, national calling, as in, kausap niya ang hari, bigla po siyang sinabihan ng Panginoon, umalis ka at pumunta ka sa Brook of Cherith. Pinagtago siya. Pagkatapos sa Brook of Cherith, pinapunta naman siya sa Zarephath to minister upang pagsilbihan ang isang widow o ang pamilya ng isang byuda. Mula sa isang national o napakalaking ministeryo, bigla siyang hinatak ng Panginoon, pinagtago at pinagsilbi sa isang tahanan para pagsilbihan ang pamilya ng isang byuda. Siguro kahit sino sa atin biglang magugulat pag sa atin nangyari yon.
Diba? Napakahirap. Nasubukan nyo na po ba na una, napakalaki ng gawain mo, napakalaki ng responsibilidad mo, tapos bigla-bigla binago ng Panginoon, ginawa siyang napakaliit. Diba? Ano po yung na-experience ni Elijah doon? Bago po tayo mag-isip ng negatibo, ginusto po ng Panginoon yon dahil una, gusto ng Panginoon na magkaroon ng personal na oras si Elijah sa Panginoon. Gusto niyang masolo si Elijah para si Elijah po ay makapakinig sa kanya, maintindihan siya at makapagpahinga. Natatandaan niyo po ba yung pinag-usapan natin yun? Kailangan natin ang quiet time, ang personal devotion para marinig natin ang Panginoon, matanggal lahat ng distraction at makapagpahinga rin po tayo. Hindi po natin maiintindihan ang kalooban ng Panginoon kung hindi po tayo susunod, kung hindi po tayo mananatili sa kanyang presensya, siya lang at tayo. Na-experience po ni Elijah ang milagro sa buhay niya, pinakain siya ng uwak. Diba? Isang napakatakaw na hayop ang magpapakain sa kanya, pinakain siya ng uwak every day, umaga, tanghali, gabi. Pag sumusunod po tayo sa Panginoon, na-experience po natin ang milagro sa buhay natin. And Elijah experienced God's sustaining grace. Hindi po natin may experience ang pagpapala, ang biyaya ng Panginoon kung hindi po tayo susunod. Natatandaan niyo na po ba ang pinag-usapan natin this past 2 Sundays? Yan po ang pinagdaanan ni Elijah. At ngayon, ano po ang nangyari? Ano po ang nangyari sa pinagdaanan ni Elijah? Ano po ang nangyari kay Elijah? Di ba? Bago yun, tandaan po natin. Ito, huwag nating kakalimutan. Baka makalimutan natin yung aral dun sa pinag-uusapan natin. It's not the food or the sustenance that is the subject here. Dun sa pinagdaanan ni Elijah, hindi po yung blessing ang subject. Hindi po yun ang pinatutunguhan natin yun. Add-on lang yun. Pero pinakita sa kanya ng Panginoon yung mga milagrong yon, yung mga pagpapala na yon, para makita niya ang Diyos. Tandaan po natin, yung mga pagpapala, ginagamit lang ng Panginoon yan. Yung mga pagpapala sa buhay natin para makita natin siya. Makita natin siya na pinanggagalingan ng mga pagpapala para ma-experience natin yung pagmamahal niya, para ma-experience natin yung mga milagro niya at para sumunod tayo. Ulitin ko, ginagamit ng Panginoon ang pagpapala para makita niya tayo, ma-experience natin kung gaano niya tayo kamahal at para sumunod tayo. Pag hindi natin nakikita ang Panginoon o na-experience ang presensya niya dito sa mga milagrong to, tandaan nyo, yung mga milagrong dumaan sa buhay nyo, pag hindi nyo nakita ang kamay ng Diyos doon at hindi nyo na-experience yung presensya ng Panginoon sa buhay nyo, then we are missing the point of all the miracles. It is not the food on the table, it is about the one who provided. Yung mga pagpapala po na tinatanggap natin, hindi po tungkol sa pagpapala sa buhay natin, umiikot ang buhay. Hindi po. Umiikot ang buhay natin dun sa nagbigay ng pagpapala. Diba? Marami kang blessing. Praise God. Nakita mo ba ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng blessing? Praise God. Then, kung nakikita mo ang Panginoon, nagpapasalamat ka, nagpupuri ka sa Kanya, at mas minahal mo siya, yon ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Hindi kung gaano kalaki yung tinanggap mo, kundi gaano kalaki yung nagbigay sa iyo. Amen? Klaro po ba tayo? So yun ang natutunan ni Elijah. Ngayon, tungkol po dun sa pag-aaralan natin ngayon, there was an unlikely turn of event even in the presence of God. Anong ibig kong sabihin? Makikita po natin dyan. Anong sabi? Now it came about. Doon sa binasa natin, yung unang-unang sentence, 1 Kings 17 verse 17. Anong unang-unang phrase?
Now it came about. Ang ibig sabihin nun, there was a sudden turn of event. Mga kapatid, ang buhay po natin punong-puno ng aksyon. Ang pagbabago po, yung mga biglaang pagbabago sa buhay natin, nangyayari po talaga yan. Hindi po kumpleto ang buhay natin kung walang biglang mga pangyayari. Alam mo, kahit po kami may mga biglaang pangyayari sa buhay namin na hindi namin naiintindihan, hindi namin expected. Ulitin ko po, yung nangyaring sunog sa buhay nyo sa Gloria 5, expected nyo po ba yun? Hindi. Natatandaan ko po, nagluluto lang si Iya rito. Yung ating kasambahay, nagluluto lang rito. After a few minutes, biglang nagsisigaw na may sunog sa kanila. Biglaan. May mga dilubyo, may mga bagay na dumarating sa buhay natin na biglaan. Hindi po tayo exempted sa mga pagbabagong ito. At itong mga pagbabagong ito kadalasan leads to suffering. Diba? Nung nasunugan kayo, you suffered mentally, physically, emotionally, financially. We all suffered. Now, tandaan po natin, when suffering comes, at ang mga Kristiyano hindi po exempted dyan, suffering affects all of us. Alam niyo po, when people suffer, katulad nung nangyari kay Elijah, when the widow from Zarephath, yung pong byuda ay namatayan, kahit po apektado si Elijah dun sa nangyari, naapektuhan siya, syempre nagulat siya, nasaktan siya, at nagtaka siya. Siya pa nga sinisi, di ba? Kahit apektado siya, mas pinili niya na i-comfort yung widow. Ganon din po sa buhay natin. Lahat po tayo nagsasuffer. Lahat po tayo apektado sa mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero pag nangyayari to, yung mga kasama po natin, yung mga tao sa paligid natin, huwag po nating kakalimutan na i-comfort. Diba? Parang ganito yan eh. Yung mga tatay ng tahanan dyan na nakikinig. Yung mga nanay ng tahanan dyan na nakikinig. Nung nasunugan kayo, anong sinasabi nyo sa mga anak nyo? Di ba kino-comfort nyo sila? Yung mga tatay, anong sinasabi nyo sa mga asawa nyo? Di ba you try to comfort them? Lilipas din yan, kikitain rin natin yung pera, mababalik sa atin yung mga nawala, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Sinasabi natin yan. Mga kapatid, kung nasaan ka man, kung saan ka nilagay ng Panginoon, may suffering man o wala, doon ka magmi-minister, doon ka magsisilbi. Yun ang ministry mo. Ang tawag po doon, the theology of place. Nung panahon na nasunugan kayo, nandiyan ka, i-comfort mo yung mga tao sa paligid mo. Tulungan mo sila. Kahit ikaw mismo ay apektado. Dahil diyan ka inilagay ng Panginoon, at lahat tayo ay naapektuhan ng suffering, kailangan po natin mag-minister sa ibang tao. Tulad po ng ginawa ni Elijah. Ngayon, when suffering comes, suffering doesn't happen by accident. Yung pagkamatay po nung anak nung byuda, hindi po aksidente yan. Di ba? Hindi po aksidente yan. Alam ng Panginoon yung nangyayari. Alam ng Panginoon kung bakit nagkasakit yung bata. Alam ng Panginoon na mamamatay yung bata. Alam niya kung anong mangyayari. In everything in our life, in every suffering ba kasi nagkasakit ka ng COVID-19 o may kilala kang nagkasakit ng COVID-19? Hindi po aksidente yan. Alam po ng Panginoon yan. May kilala ka naghihirap ngayon, may sakit. Alam po ng Panginoon yan. And to tell you honestly, God is in control. Hindi niya pinababayaan yung mga nagdurusa, hindi niya pinababayaan yung mayroong may sakit. Pero katotohanan po, napakahirap
At napakasakit tumaan sa mga ganitong bagay. Napakahirap po. When suffering comes, we know that God is in control. We know that. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi masakit. Di po ba? Napakasakit po. At higit sa lahat, more often than not, hindi natin naiintindihan. When suffering comes, usually things don't make any sense. Lord, bakit ako? Lord, bakit kami? Alam niyo po, may cycle po ang tao when it comes to grieving. Diba? Pag may masamang nangyayari sa buhay natin, may namatayan tayo, nasunugan tayo, nanakawan tayo, meron po tayong tinatawag na grieving process. May proseso po yan, may 5 stages po yan. Yung una dun sa stage na yon, ang tinatawag denial. In denial ka. Hindi mo matanggap yung nangyari. Di ba? We're in denial. Lord, hindi totoo to. Hindi totoong nasusunog yung kahit nakikita mo na nasusunog. Hindi totoo to. Or meron kang kasawa. Lord, ano ba, may pandemic. Nagkasakit pa. Lord, hindi totoo to. Diba? Or umalis ang anak mo sa puder mo, lumayas. Lord, hindi totoo, babalik siya. Hiniwalayan ka ng mahal mo sa buhay. Lord, babalik siya. You were in denial. Pagkatapos nun, magagalit ka. Diba? Nung una, hindi mo matanggap na nangyari. Pagkatapos nung galit ka sa tao, galit ka sa mga tao sa paligid mo, you're lashing out. Diba? Nasubukan mo na yon? Sensitive ka pag meron kang pinagdadaanan na gano'n. Tapos nun, pag kinakausap mo ang Panginoon, nakikipag-bargain ka, Lord, pagalingin mo lang ang asawa ko. Magpapakabait na ako. Lord, pagalangin mo lang ang asawa ko. Hindi na ako magsusukal, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako iinom. Marami kang ipinapangako, nakikipag-bargain ka sa Panginoon. Lord, wag mong hayaang mangyari sa amin to. Promise, a-attend na ako ng church. We tend to bargain with God. Di ba? So, ano yung una? In denial ka. Pagkatapos magagalit ka. Pagkatapos magalit, makikipag-bargain ka sa Panginoon. Pagkatapos nun, malulungkot ka ng sobra, madedepress ka, ayaw mo nang bumangon, ayaw mo makipag-usap sa tao, ayaw mong kumilos, ayaw mong kumain, ayaw mong maligo, gusto mo nasa kama ka lang. Gusto mo wala kang kausap. You're going through depression. And after depression, tsaka mo lang tatanggapin yung nangyari sa buhay mo. When things don't make any sense, we must remember we live in a broken world. Sira po ang mundo natin. Dahil sa kasalanan ng tao, nasira po ang mundo natin. At si Satanas po ay buhay at ginugulo rin tayo. Diba? Kaya may mga bagay na nangyayari. Alam niyo yung mga nangyayari sa buhay natin, either bunga ng kasalanan mo, diba? Nagkamali ka ng desisyon, may ginawa kang kalokohan. Parang ganito yan. Merong exam, ang ginawa mo, nangopya ka, nahuli ka. Dahil doon, expelled ka. So yung nangyari sa'yo, bunga ng kasalanan mo. Minsan naman, bunga ng kasalanan ng ibang tao. Diba? May naglaro ng apoy, hindi napigilan, nasunog yung buong lugar nyo. O nadamay ka. We live in a broken world. Merong mga calamities naman na ginawa ng demonyo. Diba? In all of this, nangyayari lahat to sa buhay ng tao. Pero hindi lahat gawa ng demonyo, huwag nyo isisi doon. Kadalasan gawa natin o gawa ng ibang tao. Di ba? We live in a broken world. When suffering comes, we live in a broken world. Anong sabi ng Biblia? We know
that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until the present time. Ang buong sangkatauhan, ang buong nilalang ng Diyos ay nahihirapan dahil sa kasalanan na ginawa ni Eva at Adan. Dahil sa kasalanan na ginagawa ng tao. Apektado tayo, apektado ang buong sangkatauhan. Tandaan po natin yan. When we suffer, we live in a broken world. Minsan nakakalimutan rin natin kung bakit kailangan natin mag-suffer. Alam niyo po, ang suffering o ang paghihirap ay importante. Importante yon upang baguhin tayo. Alam niyo po, pag dumaraan po tayo sa mga paghihirap at nalalagpasan natin to, tayo po ay mas tumitibay. Diba? Katulad na sabi ko ng mga nakaraang linggo, minsan dadaan tayo sa bagyo. Kasi literal na bagyo. Malakas na ulan, masisira yung bubong mo, papasukin ng tubig ang bahay mo, pero katapos nun, i-repair mo, di ba? Pagkatapos ng bagyo, ang dadaanan mo naman, dilubyo. O mataas na baha, parang undoy. Di ba? Pero pagkatapos nun, nawala ang tubig, nilinis mo ang putik, balik ka sa normal. Pero hindi pa natatapos dun. Susunod, masusunugan ka naman. Pataas ng pataas, pahirap ng pahirap yung pinagdadaanan mo. Pero tuwing dadaan ka dun sa mga may hirap na parte ng buhay mo, nagsasuffer ka, tumitibay ka. Tama po ba? Kaya ngayon, yung bagyo, hindi ka na masyado nag-aalala. Kaya ngayon, yung baha, kinakaya mo na. Bakit? Nalagpasan mo na kasi. You have been transformed. Binago ka na ng Panginoon. Pinatibay niya ang pananampalataya mo sa Kanya. Alam mo na pag may dumaan na paghihirap, alam mo, pag may dumaan na pagsasakit, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero higit sa lahat, kaya dumadaan yung suffering na yon para hindi natin makalimutan ang Panginoon. Pansinin niyo po, yung mga suffering na ganyan, dumarating yan pagkatapos ng mga malalaking pagpapala. Diba? Gayon din po ang ginawa ng Panginoon. Pinaalalahanan po niya ang mga Israelita. Basahin po natin ito. Then the Lord your God brings you to the land He swore to your father, to Abraham, Isaac, Jacob, to give you a land with large flourishing cities you did not build. Ano sabi ng Panginoon? Pag dinala na kayo ng Panginoon sa promised land, sa Jerusalem, sa isang lugar na hindi mo naman itinayo pero binigay ng Panginoon sa iyo. Mga bahay na punong-puno ng mga gamit, mga bagay na magaganda, good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of the land of slavery. Anong sinasabi ng Panginoon dito? Pagkatapos ng lahat ng pagpapala, dinala ko na kayo sa promised land, sa Israel, at pinakain ko kayo, binigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Huwag nyong kakalimutan ang Diyos na nagbigay ng lahat na ito. Kadalasan po, pagkatapos po ng mga pagpapala, ng mga malalaking pagpapala, nakakalimutan po natin ang Diyos. That's why God allows suffering in our lives para hindi natin makalimutan kung saan nanggagaling lahat ng pagpapala natin. Klaro po ba? Tandaan po natin, suffering comes because we live in a broken world. Suffering comes so God can transform us. And suffering comes so we will not forget the Lord. What else? Minsan, pag dumarating ang suffering, umaarte tayo na parang bago sa buhay natin, di ba? Parang dumaan ka na sa bagyo, tas nung bumagyo uli, parang first time mo lang bumagyo. Di ba? Hindi po. We do not treat the test of life as something foreign or strange. Anong sabi po ng Biblia?
Dear friends, sa 1 Peter chapter 4 verse 12, dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you, as though something strange were happening to you. Anong ibig pong sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, ang mga sufferings, ang mga trials po, normal na dumarating sa buhay ng tao. Dumarating po yan. It is not something new. It is part of our life. Diba? So, the question is, how do we react when things get worse? How do we react when we suffer? Una po, tignan natin yung reaction po ng widow. Ano po ang reaction ng balo? Nung byuda. Ano pong reaction niya? Sabi rito, she thought that the presence of Elijah in her house exempts her from the trials and sufferings. Ulitin ko po. Ang akala po ng byuda, dahil nasa bahay niya yung propeta ng Panginoon, si Elijah, exempted na siya sa suffering. Parang ganito po yan. Hindi porket Kristiyano ka, exempted ka na sa suffering. Hindi porket Kristiyano ka, hindi ka nababagyuhin. Hindi porket Kristiyano ka, hindi ka na magkakaproblema sa mga relasyon. Hindi porket Kristiyano ka, hindi ka na masusunugan. Lahat yan madadaanan mo. At minsan, mas matindi pa. Diba? Hindi porket uma-attend ka ng Appraise Church, ibig sabihin yan, exempted ka na sa paghihirap ng buhay. Hindi. Lahat tayo dumadaan sa hirap ng buhay. Mapa-ordinaryong miyembro, mapa-discipler, mapa-elder, mapa-pastor. Lahat po tayo ay dadaan sa hirap ng buhay. Naintindihan niyo po ba? Ano yung pangalawang reaksyon ng widow? Akala niya, kaya namatay yung anak niya dahil sa mga kasalanan niya, guilt. Yeah? Guilty feeling. Sinisisi niya yung sarili niya dun sa nangyari. Na-experience niyo na ba ito pag may nangyari sa pamilya niyo? Ang sinisisi niyo sarili niyo. Kaya nangyari to kasi sa mga kasalanan ko. Alam niyo po, ang Panginoon, pinaparusahan po tayo sa kasalanan natin. Totoo po yan. Pero hindi po nanonorture ang Panginoon. Hindi po bitter ang Panginoon. At higit sa lahat, hindi po napakalupit ng Panginoon. Yung bata po kaya namatay kasi nagkasakit. God allowed the child to die because he got sick. And you don't know why that person got sick. Diba? Parang COVID-19 yan. Bakit ka nagkaroon ng COVID-19? Kasi hindi ka nag-face mask. Kasi hindi ka gumamit ng face shield. Kasi hindi ka nag-uugas ng kamay. Kahapon, nung dumalaw po ako sa Gloria 5, ang dami kong nakasalamuhang tao na walang face mask. Diba? Paano pag nagka-COVID ka? Sisisihin mo ba ang Panginoon? Sisisihin mo yung ibang tao? Hindi. God allows things to happen in our life because we don't take care of ourselves. Bunga yan ng sarili nating kasalanan. Diba? Pero minsan, inaalaw niya mangyari itong mga bagay na to dahil may gusto siyang gawin sa buhay mo. So, wag mong automatic sisihin ang sarili mo. Diba? At katulad rin ng sinabi natin kanina, diba? Merong anger, depression, diba? Yung widow po, she was angry, she was in despair, she's having resentment, she was blaming people. Yan po yung mga stages ng grieving. Pinagdaanan niya po lahat yun. Yun po ang reaction ng widow. Yun din po ang reaction natin pag dumadaan tayo sa hirap ng buhay. Nag-grieve po tayo, nagagalit tayo, we become depressed, we bargain with God, we become angry, until dumating yung time na tanggapin natin yung nangyayari. Alam niyo po, we must remember, suffering is designed to transform us. O, para dun sa mga nagte-take ng notes para sa Sabado, tandaan natin to, suffering
is designed to transform us, para baguhin tayo, patibayan tayo. Diba? Para bumukas ang isipan natin. Bakit ba inalaw ng Panginoon to? Kasi para baguhin niya. Para lumakas ang pananampalataya. Marirealize natin yung mga ganong bagay. Alam niyo po, tayo po ay parang ginto. Alam niyo po kung paano po ginagawa ang ginto? Ang ginto po, galing po yan sa mga bato. Ore. O-R-E. Ore. Galing po yan sa ore. Ngayon, yung ore na yon, dumadaan po sa apoy. Tayo po, para lumabas po ang ginto sa ating sarili. Para tayo matransform sa ginto, kailangan po natin dumaan sa apoy. Napakaraming apoy. Alam niyo po, ang pilak or silver, kailangan dumaan sa apoy ng 7 beses. Ang ginto, ganun din po, kailangan dumaan sa napakainit ng apoy. Alam niyo ba kung gaano kainit? Almost 2,000 degrees centigrade. Alam niyo po ba kung gaano kainit yung 2,000 degrees centigrade? Pag nagluluto po tayo, pag nakakita na po ba kayo ng oven na pinaglulutuan ng pandesal? Ang temperature po noon ay nasa 300 degrees centigrade. Kung ang ginto po 2,000, i-times 6 mo yon o i-times 5 mo. In this case, i-times 6 mo. Ganon po kainit ang apoy na pinagdadaanan ng ginto. Ibig sabihin po mga kapatid, tayo po para kuminang, tayo po para maging pure, luminis, at tayo po para maging ginto, kailangan po nating dumaan sa apoy ng buhay. Yung mga paghihirap na yon. Dinesign rin po ang suffering para ipakita kung ano yung nasa puso natin. Suffering is an external pressure that shows us what fills our heart. Ipinakikita po ng suffering, ng paghihirap, kung ano ang laman ng puso natin. Anong ibig ko sabihin? Nakakita na ho ba kayo ng sponge? Di ba pag nag-uugas kayo ng pinggan, pag punong-puno ng tubig po yun, pag piniga mo po, lalabas tubig. Tayo po, pag ang puso po natin piniga ng mga kahirapan sa buhay, ano po ba ang lalabas? Galit. Kahit Kristiyano ka, nagmumura ka, minumura mo yung tao. Alam mo kapatid, pag tayo po ay dumadaan sa kahirapan, pag tayo po ay lumadaan sa pagdurusan, lumalabas po ang tunay na kulay natin. Yun ang gustong mangyari ng Panginoon. Makita natin kung ano yung tunay na kulay natin. Para ma-justify yung ginagawa niya na paglilinis sa atin. Tulad ng ginto, padadaanin niya tayo sa apoy, yung lumalabas na pangit na ugali na yon, tinatanggal niya. Diba? Pag nakita mo na lumabas yung pangit na ugali mo, anong ginagawa mo? Nagsosorry ka sa Panginoon. Lord, pasensya na po. Ang ikli ng pasensya ko. Lord, pasensya na po. Minura ko sa ganito. Lord, patawarin mo po ako. Nagnakaw po ako. Lord, nangupit po ako. Lord, nangopya po ako. Lahat yan lalabas. At ang gusto ng Panginoon, ihingi mo ng tawad sa Kanya para baguhin ka niya. Di ba? Yan po ang naging reaction nung balo. At yan rin po ang reaction natin kadalasan sa hirap ng buhay. Ngayon, ano po ang naging reaction ni Elijah, ng propeta? Unang-una, hindi po negative ang reaction ni Elijah. Hindi po. Bakit? He was so confident with God. Sa dami ng pinagdaanan na ni Elijah na hirap ng buhay, kilala niya na ang Panginoon. Si Elijah po larawan ng isang matured na Kristiyano. Matured na Christian ka na ba? Nais mo bang maging katulad rin ni Elijah? Ano po ang ginawa ni Elijah? Una, he did not took it personally. Di ba pinagalitan siya ng babae, sinisi siya ng babae?
He did not took it personally. Alam niya na yung babae ay may pinagdadaanan. Ganun din po, yung mga mahal natin sa buhay, pag may pinagdadaanan, you shouldn't take it personally. Pag medyo tumatalim yung dila ng tao. Ganyan din yung mga kapitbahay natin. Elijah knew what the widow is going through. Namatayan eh. Diba? Pag ang isang tao namatayan, nasunugan, binaha, sensitive yan. So don't take it personally. You have to be secure in the Lord. You have to know that God is in control. Pag alam mo na God is in control, pwede mong sabihin dun sa tao, kaibigan, naiintindihan kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. And you were only able to say that because alam mo personally sa buhay mo na dumaan ka rin doon at hindi ka pinabayaan ng Panginoon. We need to be secure in our faith, in our belief in God, so we can comfort, we can minister to others, just like Elijah ministered to the widow. Anong ginawa niya? Hindi niya hindi niya sinagot yung nampabalang yung widow, hindi niya sinermonan yung widow, biro mo. Sinisi ako, propeta ako, siraulo pala to. Hindi niya ginanon. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung bata, tapos inasikaso niya kaagad. Bakit? Kasi yun ang problema. Kadalasan tayo, nauuna yung ganun. Diba? Pag nagalit na tayo, may pinagdadaanan tayo, ang unang lumalabas, galit. Ang unang lumalabas sa atin, sisi. Hindi ganun. Hindi. Let's deal with the problem. Walang sisihan. Walang turuan. Let's deal with the problem. Diba? We address the problem. Bakit? Kasi yun ang tamang gawin. We know God is in control. We know God will be able to resolve the problem. Siya ang magbibigay ng solusyon sa problema. So, let's do it. Diba? Because of what Elijah did, anong na-realize ng widow? Anong sabi dun sa Biblia? Anong pasahin natin? When the woman said to Elijah, "Now I know that you are a man of God, and that the word of the Lord is in your mouth is true." Ulitin natin. Then the woman said to Elijah, dahil nabuhay yung anak niya, anong sabi niya kay Elijah? Ngayon, naniniwala na ako na ikaw nga ay tao ng Diyos at ang mga salitang nanggagaling sa bibig mo ay galing sa Diyos. Alam niyo kung anong purpose ng miracles? Bakit binibigyan tayo ng milagro sa buhay natin? Una po, yung mga paghihirap at pinagdadaanan natin, milagro yung sagot ng Panginoon eh. Bakit? Para ma-confirm niya sa'yo, ipakita niya sa'yo na yung sinasabi ng kanyang tao, in this case, propeta, sa buhay natin, mga pastor, yung sinasabi sa'yo ni pastor at yung sinasabi ng salita ng Diyos ay totoo. Ulitin ko, kaya tayo dumadaan sa hirap, paghihirap, at sinasagot tayo ng Panginoon, inililigtas tayo ng Panginoon, para mapatunayan niya sa atin na yung sinasabi ng pastor at yung sinasabi ng kanyang salita ng Biblia ay totoo. Anong significance nito? Makinig ka. Pakinggan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo, sinasabi ng pastor sa iyo, makinig ka. Huwag mong titigasan ang ulo mo, huwag mong titigisan ang puso mo. Hindi ka pababayaan ng Diyos at papatunayan yan sa iyo ng Diyos para mapatunayan mo na totoo yung sinasabi ko at totoo yung sinasabi ng Biblia. Mga kapatid, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Lahat ng sinasabi ko sa iyo galing sa Biblia at lahat yon gustong maintindihan mo ng Diyos. Suffering confirms God's messenger and His message. Kaya nga sabi nung babae, naniniwala na ako na totoo na ikaw ay tao ng Diyos. Kailangan pa bang dumaan ka ng suffering para maniwala ka na totoo yung sinasabi ko sa iyo o totoo yung sinasabi ng Diyos sa iyo? Sana wag na, di ba?
Ano yung pangalawa? Suffering is God's opportunity to show you His power. Pag may dumadating pong suffering sa buhay natin, may dumarating na pagsubok, wag po nating kakalimutan. Alam ko, binanggit ko na sa inyo to dun sa mga nauna kong mga mensahe. Ang suffering, ang paghihirap, ang pagdurusa, ang mga problema, oportunidad yan ng Panginoon para ipakita kung gaano kanya kamahal, kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. Gagawa ang Panginoon ng milagro sa buhay mo, sasagutin niya ang problema mo, ipakikita niya sa iyo na mahal ka niya, at ipakikita niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Kaya pag merong paghihirap, pagdurusa na dumarating sa buhay natin, huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng Panginoon. Bakit? Napaka-mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Suffering, tandaan mo to, suffering is God's opportunity to show His power. Paano ko ba patunayan? Tignan mo yung bahay mo. Anong mas maganda? Nung nasunugan, yung bahay mo bago ka masunugan o yung bahay mo ngayon? Aminin mo. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Di ba? After every suffering, mas bumubuti ang buhay natin at mas bumubuti ang kalagayan mo. Higit sa lahat, natatransform ka, mas tumitibay ang pananampalataya mo at yung mga negatibo mong ugali, tinatanggal ng Panginoon. Suffering is God's opportunity to show His power. Suffering gives God an opportunity to manifest His power and the power of His word through the production of godly character. Ano ibig sabihin yan? Pag dumadaan ka sa pagsubok at nalalagpasan mo, nababago ang ugali mo. Diba? Kung dati napakaikli ng pasensya mo, ngayon hahaba na yung pasensya mo. Kung dati maliit lang ang pananampalataya mo sa Diyos, ngayon mas malaki na ang pananampalataya mo sa Panginoon. At nagkakaroon ka ng bagong perspektibo. Diba? Nung nasunugan kayo, after nyong masunugan, mas naging close ang karamihan sa inyo. Bakit? Kasi natuto kayong magtulungan. Mas naging close kayo ngayon. Mas nade-develop yung godly character. Alam niyo po ba na the authentic godly character is the result of God's word in your life? Nagkaroon ka ng suffering. Sinasabihan ka ng Panginoon na manampalataya ka, sumunod ka sa Panginoon, at pag sinunod mo, nade-develop yung godly character. Nagiging obedient ka sa Panginoon, nagiging masunurin ka sa Panginoon, mas lumalaki ang pananampalataya mo sa Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na bunga, tandaan po natin, ang tunay na bunga ng paghihirap, ang tunay na bunga ng pagdurusa ay isang makadiyos na pagbabago sa ating mga karakter. Mas mabait ka na ngayon, parang ganon. Dahil dumaan ka sa hirap ng buhay, mas mapagbigay ka na. Dahil dumaan ka sa hirap ng buhay, mas naging understanding ka sa kalagayan ng ibang tao. Mas humaba ang pasensya mo sa ibang tao. Mga kapatid, magbalik tanaw po tayo. Marami kang pinagdaanan, di ba? Mga hirap sa buhay. May nabago ba sa'yo? Kung may nabago sa'yo, mas mabait ka ba ngayon? Mas mahaba ba ang pasensya mo? Mas naging mapagmahal ka? O mas naging mapagbigay ka? Then praise the Lord. Diba? Bakit? Tagumpay siya. Binago ka niya. Binigyan ka niya ng godly character through His word. Then praise God. Mga kapatid, ulitin ko po. Suffering transforms us. And that transformation gives us godly character through God's word.
Kaya pag dumadaan po tayo sa suffering, huwag po tayong managhili, huwag po tayong magtampo, huwag po tayong magalit. Dahil binabago po tayo ng Panginoon. All glory to God. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you so much for your goodness and kindness to us. Lord, thank you for reminding us how much you love us, and thank you for reminding us that we go through suffering so you can transform us, and we would remember that all our blessings, all our resources comes from you. We thank you for reminding us that through suffering, you give us godly character. Binabago mo kami, Panginoon. Tulad po ng ginto, nililinis mo po kami ng apoy upang kami po ay kuminang at makita sa buhay namin ang karakter ng Panginoon Jesucristo. We thank you so much for all this. We praise you, we thank you, we honor you. In Jesus' mighty name, amen and amen. May natutunan po ba kayo ngayong araw na to? Magtatanong po ako, ano pong mensahe ang tumimo sa buhay mo? Kumbaga sa ordinaryong Tagalog, saan ka tinamaan dun sa mensahe? Anong natutunan mo sa mensahe ngayon? Kung may natutunan ka, paano mo i-apply sa buhay mo? Sagutin po natin yan at magkita-kita po tayo sa Sabado. Diba? Sa ating online kumustahan. 6 p.m. po para sa mga adults at 8 p.m. po para po sa ating mga young people. Again, purihin po ang Panginoon. Kung meron po kayong prayer request, mag-message lang po kayo sa amin at ipapanalangin po namin kayo. Again, we thank you so much for joining us. And we praise and thank the Lord for all His goodness and all His glory. All glory to God. Amen and amen. Have a blessed Sunday. God bless you.